Woo! Almost 1 week into this whole debacle ng You Tell Me at paghamon, pagmumura at pamamakit sa kalsada ng isang babaeng kamote-moto vlogger ay napakarami nang nangyari. Pero mula sa matapang niyang hamon na You Tell Me. You tell me! Bakit nga ba? No, you tell me! You tell me! To today na You Tell Us, ika ng LTO kung bakit hindi namin dapat masuspinde o ma-revoke na ng tuluyan ang lisensya ng babaeng ito. Real quick. And the story goes like this. Noong mga nakaraang araw ay napag-usapan natin ang kanyang kwento mula sa simula hanggang sa kung bakit mistulang untouchable at matigas ang apog ng babaeng ito. But finally, sa likod ng pagpapakita niya ng strong, independent woman, kunwari matigas at matapang, ay finally ay naglabas na siya ng public apology. Or did she really? Well, himayin natin. Marami ang mga kumakalat na litrato. Kahapon din buddy na bago niya ilabas ang kanyang public apology ay inuna niyang puntahan kung saan ang bahay at saan nagtatrabaho yung mismong tao na kanyang nakaalitan. Pero hindi niya ito matagpuan. And in her own words ay ang pangalan umano nito ay Jimmy Pascual. And I bet hindi niya matagpuan ang taong ito kundi ayaw lang ni Jimmy na kausapin at makita pa itong si Kamote Queen. Panoorin natin ang apology video. Eto na, medyo tapos na kami magsabunan. Wow. Sino itong lalaking ito? Kinlik ko ang video para mapanood ang apology ni Yana. Tas itong mukhang ito na halos sakupin na ang buong frame ng video. Ang biglang bubungad, tuloy natin. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Again, another classic Pinoy apology. Hindi ko alam kung bakit ang mga Pilipino ay sinisimulan nila ang video na may umiiyak. Naaalala ko tuloy yung mokong na nagpo-promote ng ITEL. Quick video lang. Gusto namin gumawa ng video kasi nga may malaking problema po si ITEL. No. Kanina kasi ang target dapat is isa lang po na Look at the top of his head! Well, siguro buddy, to exploit ang kahinaan ng mga Pilipino. Maawain kasi tayo na basta may umiiyak biglang maaawa na tapos lusot ka na. Tapos magha-hashtag pa yan na walang perpektong tao. Lahat tayo nagkakamali at only God can judge me. But looking sa comments ng videong ito buddy, I wanna congratulate all of you dahil hindi na ito epektibo. You see, kung puro awa kasi ang paiiralin nating mga Pilipino sa mga taong nagkakamali, mawawalan tayo ng disiplina at paggalang sa batas. Pansinin ninyo buddy, kaya nga uso sa Senado ang pa-wheelchair with matching neck brace tapos yung isa oxygen naman kasi tayong mga Pilipino ay maawain. Tuloy. Hindi kami konsentidor, pero we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. Nasaan na yung public apology? Chinek ko buddy yung video kung public apology nga ba talaga yung kinlik ko at tama nga, pero bakit itong lalaking ito ang nag-e-explain? Ginagawa naman namin yung mga tama at the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali, hindi kami nagkukonsinte, hindi lang namin yan ginagawa in public. OMG, naiinis na ako buddy. Bakit ba singit ng singit ang lalaki na ito? Wala akong time para alamin kung kaano-ano niya na itong lalaki pero nasaan na yung public apology? So, tingnan natin, punta natin, hanapin muna namin. Yan, so, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan, dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully maabutan naman siya. Tayo na lang daw.
Pasensya na po talaga. Pero ayun, gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Tingnan mo buddy ang itsura ni Yana dito. Bakit parang labag na labag sa kanyang kalooban ang kanyang ginagawa? Apology buddy. Hindi ko kinlik ang video na ito para manood ng vlog ng lalaki. Nasaan na? Okay, kung public apology, oo, may kita nila pero iba pa rin yung personal siyempre. Wala pa rin pero kailangan namin kasing bumaba. So mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Ha? Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. To grow is to be accountable. Ayun, finally. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. I don't feel it. Kitang-kita na may script at hindi ko ramdam ang pagiging sincere ni Kamote Queen. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po. Yun na yun? That's it? Pambihira buddy, mas matagal pa akong umihi kesa sa naging tagal ng kanyang buong apology. Mas marami pa yung screen time ng lalaking ito kesa sa mismong apology. This is what? 5% screen time lang yung mismong apology. Tapos the rest of the video buddy ay ang tanging makikita mo lang ay ang malaking ulo ng lalaking ito. Oh my gosh, come on. Well, I can say na this tops yung apology nung sa ITEL na pinakawalang kwentang apology in Philippines history. Kasi nga, may malaking problema po si ITEL. Kanina kasi, ang target dapat is isa lang po na piso bill na ITEL A50. Actually, 10 nga dapat ang ilalabas namin kasi sobrang ganda ng sales. Kala, nagkamali po yung brand. Naglabas po sila ng 6,500 po na piso deal. So, 6,500 po ang nakuha. At least sa ITEL, konti lang yung palabok. Dito naman kay Yana ay tila nag-a day in a life pa muna yung lalaki, tas sa dulo inilagay yung apology. And you probably thinking na kung public apology nga talaga ito, bakit kaya nasa dulo ng video yung apology at palabok lang yung unang bahagi ng video? Well, alam mo ba kung bakit? Exactly, to maximize yung earnings ng video. Meron kasi tayo ng kung tawagin ay audience retention. Ito yung kung gaano katagal na pinapanood ng mga tao ang video mo. And more audience retention equals more chances of going viral and in return ay more earnings. Makikita mo yan buddy kasi kung titingnan mo ang videong ito na ini-upload sa mismong Facebook page ni Yana ay makikita mong wala itong title pero kung titingnan mo ang views ay napakalaki nito. Ang galing buddy ano? Tulad nung una niyang ginawa sa nag-viral niyang video, nilagyan niya ng hook sa unang bahagi ng video para obligado kang tapusin. Alam mo, lubak-lubak yung daan. You tell me, bakit nga ba? Ito may mamakyo. Bakit nga ba? Man, oh man,
How sad. Nakakalungkot na kahit sa huling pagkakataon tila pera ang nasa isip nitong si Kamote Queen. And to back all this up buddy ay merong unverified, unconfirmed na leak message kung saan tinanong siya ng isa niyang kaibigan kung hindi ba daw niya i-delete yung video ni Jimmy. And I quote, "Hey, good eve yan. Di mo ba i-delete yung road rage? Hello me. Nope. Sayang yung earnings, nasa $600 plus din yun. Along yung mga old pics ko, gained like $400 din. All my bashers are utu-uto. OMG, ganun kalaki?" Again, this is unconfirmed report. For all we know, baka edited lang ito pero kalat na rin ito sa social media. And I'm just letting you know. Sa kanya namang profile ay ang isa sa pinaka-latest niyang post ay sinabi niyang inner child equals healed. Naku, tigil-tigilan mo nga ako yana. Hindi inner child yan kundi pagiging immature. Anyway, balik tayo sa show cause order ng LTO. Sa SCO body ay ipinagpapaliwanag si Yana. You tell us Yana kung bakit hindi namin dapat suspendihin o tuluyang bawiin ang iyong lisensya. At dito ko na kayo tatanungin buddy, kung deserve ba ni Yana na suspende lang ba, palo sa puwet lang ang matatanggap niya in coming days o tuluyan na itong ire-revoke ng LTO? Let me know sa comment section. What do you think? But if you ask me buddy, this is the best possible time na ang LTO ay tuluyan ng gumawa ng hakbang para mabawasan ang mga road rage sa Pilipinas. Naway tuluyan ng mawalan ng lisensya si Yana, hindi lang basta suspindihin. Why you may ask? Hindi ba't kamakailan lang ay naging usap-usapan dito sa online ang anti-road rage bill sa buong Pilipinas, and I quote, "It's time to pass anti-road rage bill," says lawmaker. Ito ay sa likod ng kaliwat ka ng away sa kalsada na nababalita sa buong Pilipinas. Hindi na ako nagtaka buddy kung bakit ngayong 2025 dumami ang mga road rage. Paano ba naman kasi itong mga dealer na ito ay ang daming alam, may papiso-piso down pa, kaya ang daming nakaka-avail ng kotse o motor. You see, baka ito na ang pinakahihintay ng LTO na pinakaunang masampulan. Take one for the team Yana. Hanggat walang nabubuena mano sa pangil ng batas patuloy ang pagsisiga-siga ng mga tao sa kalsada. Akala mo kung sino? Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Na ako sa inyo. Akin na! Kasi wala naman talaga silang nababalita ang nakukulong o tuluyang nawawalan ng lisensya ng dahil lang sa road rage. Lalo na ngayon na viral siya. Tsak kung malalaman ng mga tao na nawalan na siya ng lisensya at nawalan ng karapatan na gumamit ng kahit na anong sasakyan, magdadalawang isip na ang mga Pilipino na mag-road rage sa daan. Opinion ko lang naman yun buddy. Pero what do you think? Let me know sa comment section. And that's it for today's video. Maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.